Gumamit sila ng napakalaking halimaw para patayin ang kanyang mga magulang. Pinilit nila akong mabaon sa utang, at sinubukan pa rin nila akong patayin sa paraan ng pagpatay nila sa mga magulang niya. Mamamatay na lang ba siyang tahimik na parang langgam? Ang mga matang ito ay lumiwanag at napuno ng pag-asa at determinasyon. Bakit ang buhay at kamatayan niya ay kontrolado ng mga hamak na ito? Maghihiganti siya, babawiin niya ang lahat ng nawala sa kanya. Lahat ng hamak at hayop na pumatay sa pamilya nito, ay wala siyang iiwan sa kanila. Kakaladkarin niya silang lahat sa impyerno. Ang mga langgam na dinurog sa putik, ay ang mga halimaw na may kakayahang ngumunguya sa mga trono. Ika-1 ng Hulyo ang paghihiganti ng mahina ay nagsisimula, habang ang mga shadow ay nagsisimulang lamunin ang lahat. Ngumiti ito dahil sa oras na ito ay makakamit na niya ang kanyang inaasam. At tandaan nila ang kanyang mga sinabi, itatak nila sa kanilang isipan. Habang siya ay nakahandusay sa sahig, ay sinabihan siya ng lalaki. Hindi ibig sabihin na namatay ang mga magulang niya ay hindi na niya kailangang bayaran ang utang. Ang utang ng kanyang ama na hindi binayaran ay ang anak ang sasalo nito, kaya dapat niyang bayaran ang natitira. Ngunit sinabihan niya ang mga ito na namatay ang kanyang mga magulang sa pagmimina para sa kanila. Kaya dapat daw siya ang kanilang bayaran, at bakit siya pa ang magbabayad? Hanggat siya ay nabubuhay ay mayroon pa ring pilak ng pag-asa para sa kanila. Kahit na ang rate ng awakening ay isa lamang sa 1,000 ay kailangang makipagsapalaran. Isa sa 1,000 pagkakataong ma-awakening, bakit hindi niya subukan ang sarili niya? Takot itong mamatay, pero siya ang dapat mamatay. Hanggang sa umabot ito sa kapahamakan at nanganganib ang kanyang buhay sa isang halimaw na ito, sa sandaling ito ay tumagos ang kamay ng halimaw sa kanyang katawan. Ngunit bakit kailangan niyang tiisin ito? Dahil lang sa mahina siya, at wala itong pakialam kung mahina siya na nagpapasya na ang mahihina ay kailangang mamatay ng tahimik. At biglang lumitaw ang system na nagbubuklod na sistema na may hindi kilalang pagsusuri ng data ng organismo na isinasagawa. Habang nasa sahig ito ay lumitaw ulit ang sistema ay na-activate nito ang shadow. At lumabas sa kanyang katawan ang makapal na itim na enerhiya. Magsisimula ang ating kwento. Ay makikita natin ang pangunahing ating bida sa kwento na si Lee at kasama nito ang mga lalaki na kasamahan niya sa trabaho. Sila ay isang batikang interdimensional na Monero, ang kanyang pang-araw-araw na trabaho ay magsuot ng hazmat suit at ipagsapalaran ang kanyang buhay sa pagmimina ng enerhiya sa ibang dimensyon. Sa kanilang paglalakad ay sinabihan naman siya ng lalaki na nasa kanyang harapan na hindi masama ngayong buwan. Sa lugar na ito, marahil ay mababayaran niya ito ang utang ng kanyang mga magulang sa loob ng 1 taon o higit pa. Hinawakan naman siya sa balikat at sinabi pa nito na magtatrabaho ng 3 hanggang 5 taon, at marahil ay kaya pa niyang bumili ng isang maliit na apartment. Ngunit pinilit pera na ngumiti ni Lee kahit hindi bukal sa kanyang dibdib. At sumagot ito na patuloy siyang magsusumikap para mabayaran niya ang lahat ng ito. Halos maiyak naman si Lee at sambit nito sa kanyang sarili, na ang lalaking ito na walang pusong kapitalista kapag nabayaran na niya ang utang na ito. Ay aalis na siya dito, magtrabaho ng 3 hanggang 5 taon, gawin na lang daw ng lalaking ito sa kanyang sarili. At makikita natin ang kanilang mga sasakyan na malapit nang pumasok sa portal. Ang pagkakalantad sa radiation sa interdimensional zone ay nagbibigay sa mga normal na tao ng isa sa 1,000 pagkakataon na magising, ngunit ito'y nakamamatay din. Kung hindi pipilitin ng buhay, sino ang pipiliing magsuot ng hazmat suit at magtrabaho sa kabilang mundo? At sinabi ng isang lalaki, ang taong nabanggit nito ay siya ang isa. Ang taong namatay ang mga magulang sa isang aksidente 3 taon na ang nakakaraan. Hindi lang siya nakatanggap ng kabayaran. Napilitan din siya sa utang. Nag-usap naman ang 2 magkatabing lalaki. Noon ay iginiit ng korporasyong ang kanyang mga magulang ay naging sanhi ng $1,000,000 na pagkawala. Kaawa-awang bata, ano bang dapat ikaawa? Sabi nito, masyado lang siyang mahina. Kung siya yon, lalaban siya hanggang kamatayan para mabayaran ang korporasyon. At wika pa ng isa, akala niya sinadya niyang bayaran sila ng kanilang buhay. Ngunit sinabihan siya kung tanga ba siya, patay na sila, dugo para sa dugo ay maaaring makakuha din ng pera.
Naging seryoso naman si Lee habang nakikinig sa usapan ng dalawang kasamahan niya. At makalipas pa ng ilang minuto ay nakapasok na sila sa loob at nakababa na din. Minsan ang isang tao ay nagiging mahina hindi dahil sa kanilang sarili, ngunit dahil sa lipunang ito ang mundong ito ay nakakabaliw. At ipinahayag ng lalaki na handa na ang lahat, oras na para magsimula sa trabaho. Ngunit nabitawan naman ng isang lalaki ang kanyang dalang gamit dahil sa takot matapos niyang makaramdam ng konting lindol, agad naman siyang sinabihan na kung anong kinakatakutan niya. At sinabi pa ng isa na lindol, wala pa daw siyang narinig na lindol sa ibang dimensyon. Sumang-ayon naman ang katabi nitong lalaki sa kanyang sinabi, na nagtrabaho siya sa maraming mga zone na hindi niya narinig kahit na isa ito. Ngunit pinagpawisan naman ito ay napagtanto niya na maaaring ito ay isang halimaw. Sa mga oras na ito ay nakaramdam na din ng takot ang iba. At kanilang sinabi na saka siguro hindi sila dapat magtrabaho dito, balita nila may interdimensional humanoids ang lugar na ito dati. Mas matigas pa sila sa mga bug at beast clans. Tama, huwag na nating gawin ito, masyadong delikado. Subalit agad naman silang sinabihan na tumahimik silang lahat. At ipinahayag ng lalaki ang lugar na ito ay cleared sa pamamagitan ng awaken ng 3 taon na ang nakakaraan, walang paraan na lilito ang mga humanoid dito. Magseselite sana ang isang lalaki sa likod ay hindi niya inaasahan na biglang may tumusok sa kanyang tiyan ng halimaw. Nakita naman ito ng kanyang mga kasamahan at nanlaki na lang ang kanilang mata sa kanilang nasaksihan. Dahil namatay sa harapan nila ang kanilang supervisor. Sa kabilang banda, hindi naman makagalaw si Lee sa labis nitong panginginig at takot, dahil sa laki ng halimaw na ito. At lumabas naman ang maraming dugo sa bibig ng kanilang supervisor. Lumabas ang mga interdimensional humanoids, sumigaw naman ang mga ito at nag-umpisang nagkagulo at hindi nila alam ang kanilang gagawin dahil naglipa na ang mga halimaw. Sa sandaling ito ay ang kanilang iniisip ngayon. Ay ang makatakas at sila ay tumakbo ng mabilis para makatakas sa kamatayan. Ngunit naabutan naman ang iba ng mga halimaw na sanhi ng kanilang kamatayan. At maririnig natin sa buong lugar na umalingaw-ngaw sa paligid ang kanilang mga sigaw habang isa-isa silang pinapatay ng mga ito. Subalit mahigit 10 kilometro mula sa labasan ng kanilang lugar, sa labis na takot ni Lee ay iniisip nito kung makakatakas pa sila sa ngayon. Ito ay ganap na lampas sa kanilang kakayahang pangasiwaan sa sandaling ito ay patuloy pa ring tumatakbo si Lee. Ngunit hinagis naman ng halimaw ang lalaki na patungo sa ating bida. At ilang sandali lamang ay tinamaan ito sa likod upang mawalan ito ng balanse. Tumilapo naman ang dalawa at tumama sila sa malaking bato. Bumagsak naman si Lee at ito'y inubos sa sakit matapos itong tumama sa bato. At nakita nito ang kanyang kasamahan na sumakay sa truck at ito ang kanilang gagamitin para makatakas. At nang umandar na ito ay sumigaw si Lee na huwag siyang iwan ng mga ito. Ngunit sa hindi nila inaasahan ay lumitaw ang halimaw sa itaas ng truck na ikinagulat ng dalawa. Hindi na nagawang makatakas pa ang mga ito dahil binutis ng halimaw ang kanilang sinasakyan. Para dakmain sila, sa sandaling ito ay hawak na ng halimaw ang dalawa sa magkabilaang kamay at ito'y tumalon, at sabay na tamba ang truck sa lupa. Nakita naman ni Lee ang dalawa pang humanoids na papunta sa mga kasamahan niya. Pero bago man makalapit ito ay biglang sumabog ang truck ng malakas na nagpatalsik sa dalawang halimaw. Sumambulat ang liwanag ng apoy sa harapan ni Lee at kanyang panangharang ang kamay nito. At nakita niya ang dalawang halimaw na nagpupumiglas sa sakit dahil kinakain sila ng lumiliyab na apoy. Napagtanto ni Lee na ang kahinaan ng mga ito ay apoy, napabalikwas naman ito ng tingin at nakita nito ang mga kahoy na kumalat sa kanyang likod habang ito'y may apoy at kanyang susubukan nito. Ngunit sa sandaling ito ay umatake na ang halimaw para siya ay mabigla, napamura na lang ito dahil bigla na lang napunta ito sa kanyang harapan. Ngunit agad naman na tumakbo si Lee at matagumpay naman niya itong nagawa. At dumiretso ito sa kanyang nakitang kahoy na may apoy, para kunin ito, at ito lang ang kanyang naiisip na paraan. Ilang segundo pa ay nakuha niya ito sa huling pagkakataon, at kanyang iwinasiwas ito sa halimaw at matagumpay naman niya itong napatigil. Hindi na nagawang umatake pa ang mga ito at sila ay nag-aalangan din dahil alam nila ang kanilang kahinaan. Habang hinihingal ang ating bida ay sinabihan niya ang kanyang kasamahan, na lahat ay makinig sa kanya,
dahil ang mga bagay na ito ay takot sila sa apoy. 10 taon na ang nakalipas, biglang lumitaw ang misteryosong gate sa buong mundo. Insekto, beast, at humanoids mula sa iba pang mga sukat na ibinuhos sa lupa sa pamamagitan ng mga pintuan. Ang tanging awaken, advanced na nilalang na nag-mutate sa pamamagitan ng radiation ang may kapangyarihang labanan ang mga halimaw na ito. Ang hitsura ng advanced na nilalang ay hindi lamang nagbigay sa sangkatauhan ng kapangyarihan upang isara ang mga pintuan. Nagbukas din ito ng panibagong panahon ng paggalugad at pag-unlad ng mga mapagkukunan ng enerhiya sa ibang mundo. Pero sa kasamaang palad, hindi sila advanced being. Bumalik naman tayo ng eksena. At agad naman na tumakbo ang mga buhay pa niyang kasamahan sa apoy at kanilang ginawa ang sinabi ni Li. Ang mga ordinaryong tao lamang, at ang simpleng pag-survive sa mundong ito ay tumatagal ng lahat ng mayroon sila. Magtipon ng mas maraming bagay na nasusunog hanggat maaari. Laban sa halimaw mula sa mga tarangkahan, wala na silang lakas para tumakbo. Ngunit kinakabahan naman ang matanda at sinabi nito ang tanglaw na kanyang hawak ay hindi na magtatagal. Ngunit sinabihan naman siya ni Li. Sa loob ng storage room, ay may gasoline doon, at pwede nilang gamitin ito pansamantala, at kanilang sindihan ito ng apoy para harangin ang entrance hanggang may dumating na rescue. Sa oras na ito ay kanilang napagsundoan na sama-sama silang umatras ng dahan-dahan, sa kanilang ginawa ay malapit na rin sila sa kuweba, at walang magawa ang mga halimaw kundi panuurin ang mga ito. At sinabihan ni Li ang kanyang kasama na magmadaling kuhanin ng isang drum at ibuhos ito sa entrance. Agad naman na sumang-ayon ng lalaki. At kanyang binuksan ito at sinipa papunta sa mga halimaw. Sa oras na ito ay nabubos na ang gas. Nakasalukuyang naapakan ng isang halimaw. At wala naman silang sinayang pa na oras at sabay-sabay nilang hinagis ang kanilang hawak na kahoy na may apoy. Sa pagtama nito sa gas ay biglang nagliyab ang malakas na apoy na bumalat sa buong katawan ng halimaw at ito'y napaungol na lang sa sakit. Habang nakahawak sa balikat ang lalaki kay Li at ito'y nagpasalamat sa kanya. Sa mga oras na ito ay nasa loob na sila ng kuweba. At nagsalita ang lalaki. Nabuti na lang ay nakaligtas sila sa mga halimaw kung hindi lahat sila ay namatay doon. At wika din ng isa na kung kailangan niya ng anuman, sabihin lang daw niya ito at nasa likuran lang siya nito. Subalit napatingin naman si Li sa malaking statwa at kanyang tinitigan ito ng masinsinan. Lumapit naman ang isang lalaki at sinabihan niya si Li na matagal na nila itong nakita sa minahan. Malamang may binalak si Supervisor Wang na ipuslit at ibenta sa black market kaya nandito ito. Napagtanto naman ni Li na ilang dekada na ang statwa na ito. Ngunit maririnig naman natin na tumawag ang isang lalaki at sinabihan niya ang kabilang linya na mag-respond sila kung naririnig ba siya. At saad pa ng katabi nitong lalaki na sabihin ang nangyari sa kanila at magtanong kung kailan sila darating para mailigtas sila. Agad naman na ipinahayag ng lalaki sa Sector 7 reporting inatake sila ng mga humanoids at nangangailangan ng agarang rescue. At makalipas pa ng ilang minuto ay natanggap na rin nila ang kanilang ulat. At darating ang rescue sa humigit kumulang 2 oras, hanggang doon, mangyaring tiyakin ang kanilang mga sariling kaligtasan. Subalit na dismaya naman sila dahil 2 oras pa silang maghihintay. Magsasalita pa sana ang lalaki ngunit naputol na ang linya sa kabila para hindi niya masabi ang kanyang sasabihin. Sinubukan niya ulit tumawag ngunit nawala na sila ng signal at wala silang nagawa kundi maghintay ng 2 oras para dumating ang kanilang rescue. Saad naman ang iba na anong gagawin nila, may sapat na energy lang ang mga suit nila para sa 1.5 oras, pareho dito, hindi nila gustong mamatay. Hinihintay sila ng asawa at anak nila sa bahay. At sinabi pa ng isa na baka mag-drive na lang sila kung isa lang ang makakarating, mas mabuti pa kaysa maghintay ng kamatayan dito. Sa sandaling ito ay napatingin naman si Li sa kanyang kamay, at nakita nito na nasa 61% na lang ang kanyang hazmat suit. Dapat na makarating ang kanilang rescue sa madaling panahon bago man mawala ng power ang kanyang suot. Ngunit may tumawag sa kanilang lahat para matuon ang kanilang pansin dito. Nagsaad ito na tumigil sila kahit sandali at pakinggan nila ang kanyang sasabihin.
At sarkastiko nitong sinabi na ang kanilang mga suit ay hindi magtatagal hanggang sa dumating ang kanilang rescue sa sitwasyong ito ay kailangan ng isang tao na magsakripisyo. At ito'y lumapit sa dalawa at sarkastiko nitong sinabi na sino sa dalawang ito na matanda o isang ulila. At itinuro niya si Lee gamit ang kahoy nitong hawak. At sinabihan niya ito na wala siyang attachment at nabaon nito sa utang at naghihirap lang ito, so paano kung ibigay niya ito sa kanya ang baterya ng suit nito? Ngunit napakagat na lang sa galit si Lee dahil sa kahangalan ng mga ito. Saad pa ng lalaki na gusto niya pa ring lumaban. Sa tingin nito ay mayroon siya kung ano ang kinakailangan, at sabay hampas nito ng kahoy sa braso ni Lee ang napakalakas, napaluhod na lang ito sa sakit. At sambit pa nila na ibigay na lang niya ito para hindi na siya masaktan pa. Agad siyang hinawakan sa leeg at sinabihan siya na hayaan niya siyang tulungan siya baka kung nalantad siya sa radiation. Ma-awaken siya, sumang-ayon naman ang isang lalaki na kung ma-awaken niya ang kanyang mga superpower, siya ay magiging tagapagligtas. Napamura na lang si Lee. At pilit niyang inaabot ang kanyang helmet. Kung sakaling man siya ay ma-awaken ay ang unang papatayin niya ay sila. Natawa naman ang hangal at sumagot ito, na isa sa 1,000 pagkakataong ma-awaken at sa tingin daw niya ay magiging ganoon siya kaswerte. Ngunit habang ang isa ay kinukuha nito ang battery ng suit ni Lee. Wala naman magawa ang ating bida sa ngayon at ito'y napapaubo na lang dahil hirap na itong makahinga. Agad naman nila ibinaling ang kanilang pansin sa tatlo at tinanong niya ito kung sino sa kanila ang susunod. Nabahala naman ang tatlo dahil isa sa kanila ay ayaw nila ibigay ito, hanggang sa itinulak ng isang lalaki ang dalawa at ito'y tumakbo. Hinabol naman siya ng dalawang lalaki ngunit nagpatuloy ito sa kanyang pagtakbo. Umakyat ito sa truck habang sinisigawan siya ng dalawang kumag na tumigil ito. Sa kanyang pag-akyat ay agad nitong pinaandar ang truck ng walang pag-alinlangan. Pinatakbo niya ito ng mabilis at napaiwas na lang ang mga lalaki, at makikita din natin ang statue na malapit na itong mahulog. Bumagsak naman ang statue sa lupa, habang hinahabol ng mga lalaki ang truck. Sila ay nababahala, kung masagasaan niya ang apoy sa gate ay maaring mamatay ang apoy at makapasok ang halimaw. At tulad nga ng kanilang inaasahan ay nangyari na nga ang hindi dapat mangyari. Nagsigawan ng mga lalaki dahil namatay ang apoy sa entrance at nakapasok na ang mga halimaw at tumakbo na silang lahat. Subalit nakita naman ni Lee ang statwa na ito ay tumatawa at nag-umpisang lumiwanag ang mata nito. Sa oras na ito ay nakapasok na ang halimaw at naapakan nito ang statwa sa lupa na sanhi ng pagkadurog nito. At malapit ng dakmain si Lee ngunit nananatiling nakahandusay siya sa lupa at hindi niya magawang makaalis. Sa sandaling ito ay hawak na siya ng halimaw sa ulo, napaisip na lang ang ating bida bakit kailangan niyang tiisin ang lahat ng ito dahil lang sa mahina siya. At kasabay nito ang paglabas ng kamay ng halimaw sa tiyan ni Lee, dahil dito ay naghalong samot-saring mga emosyon, at naalala nito ang mga pinagsasabi ng mga tao na nakapaligid sa kanya. Siya ay pinapalayas dahil sa namatay na ang kanyang mga magulang, at huwag niyang asahan na may kamag-anak siyang tutulong sa kanya ay magiging kawawa sila sa pagpapalaki sa kanya. At naririnig din ito na walang kinalaman sa kanila ang kamatayan ng kanyang mga magulang. At hindi siya pwedeng magrenta dahil namatay ang mga magulang nito at hindi nangangahulugan na hindi na niya kailangang bayaran ang kanilang mga utang. Ikinaladkad si Lee ng mga taong naniningil sa kanya sa labas ng kanyang tinitirahan at siya ay pinalayas dahil wala siyang pambayad sa bahay at sa mga utang na naiwanan ng kanyang magulang. At sinabihan pa siya na kung gusto niyang imbestigahan kung paano namatay ang mga magulang niya, ay idemanda daw niya ito sa korporasyon. Biglang ibinato sa kanyang mukha ang mga papel. Ito ang lahat ng complaint letter na pinadala niya na punta sa kamay nito. Ayaw niya ng kabayaran. Gusto niya ang katotohanan, ibibigay daw nito sa kanya ang totoo. Tinapakan siya nito at kanyang sinabi ang totoo. Nilabag ng mga basurang magulang niya ang mga regulasyon at naging sanhi ng aksidente. Hindi lang sila hindi nagbibigay ng kompensasyon, hinahabol siya ng mga ito para sa milyong halaga na ginastos nila sa kumpanya. Wala naman magawa si Lee kundi tanggapin ang kanyang mapait na kapalaran. Wika pa ng lalaki na sinabi na niya sa kanya. Kung pinirmahan niya lang ang kasunduan sa kompensasyon at kinuha ang 10,000, hindi mangyayari ito, at iginiit pa niya ang katotohanan at kanyang sinipa sa mukha si Lee.
Nagpagulong-gulong naman si Lee matapos itong masipa. Dagdag pa nito ngayon siya na ang bahala sa pagkolekta ng utang niya na 30,000 sa isang buwan ang interes. Bayaran ng principal ng 3 taon, magpapadala daw siya ng isang tao sa 15 ng bawat buwan. Kung wala siyang pera, huwag niya silang sisihin sa pagiging magaspang. Nakakaawa siya kaya bibigyan niya ito ng paraan, maging isang interdimensional na Monero siya. Ito lang ang trabaho kung saan maaari ayang magkaroon ng pagkakataon na mabayaran ang kanyang utang. Bumalik naman tayo ng eksena na kasalukuyang nakabaon ng kamay ng halimaw sa katawan ni Lee at lumalabas dito ang dugo sa kanyang bibig. At dahil dito ay tinagap na niya ang kanyang kapalaran na dito na siya mawawalan ng buhay. Ibinagsak naman siya ng halimaw sa lupa at sabay nitong pagtalsik ng dugo. Napapikit na lang si Lee dahil manhid na ang kanyang buong katawan dahil sa kanyang natamong pinsala. Ngunit biglang napunta siya sa kanyang consciousness at biglang nagpakita sa kanya ang isang shadow, ay sinabihan siya nito. Naakala niya ay magbubukas siya ng ilang uri ng potensyal, lumalabas na ito ay walang kabuluhang pakikipaglaban bago ang kanyang kamatayan. Agad naman na sumagot si Lee kahit na ito'y nahihirapan. Kahit na ganun ay kanyang sinubukan. At sarkastiko nitong sinabi na paano naman siya na isang walang kwentang estatwa. Dinudurog ng halimaw na yun na parang wala lang. Naging seryoso naman ang shadow saad nito, ngayon, siya lang ang makakapagligtas sa kanya. Ang kailangan niya lang gawin ay masunurin na ibigay ang kanyang katawan sa kanya. Ngunit sinabihan naman siya ni Lee na hindi siya interesado. Mas gugustuhin na lang daw niyang mamatay kaysa makontrol, lalo na ang pangit na katulad niya. Natawa naman ito at sinabihan niya si Lee na tanga, akala daw niya ay may karapatan siyang tumanggi. At makikita natin na akmang aapakan na siya ng halimaw, ngunit biglang lumitaw ang sistema. Na-activate ang shadow system. At may lumabas na makapal na itim na enerhiya sa buo nitong katawan at sabay lumiwanag ang kanyang mata. Biglang nabalutan ng itim na enerhiya ang halimaw na ikinabigla nito. Ilang sandali lamang ay malakas na bumaon ang ulo nito sa lupa. Sa oras na ito ay makikita natin si Lee na nagbago ang kanyang katawan at napalibutan ito ng itim na enerhiya, sa ngayon ay kontrolado siya ng shadow. At nag-umpisang lumiwanag ang mata nito sa galit, dahil sa pagsira nito sa kanyang statwa, gusto niya itong pagbayarin sa ginawa nito, agad niya itong pinatay sa parehong ginawa ng halimaw. Napatingin naman ito sa isang halimaw na may kalmadong ekspresyon. Sa sandaling ito ay mabilis na sumugod ang halimaw sa kanya. Ngunit bago man ito makalapit ay ginamit niya ang pagkakataon nito at lumitaw ito sa kinakatayuan ng halimaw at kanyang hinila ito. Sinubukan pa nitong pumiglas ngunit nahati na lang ang kanyang katawan matapos ang pangyayaring ito, nandiri naman ito matapos niyang maamoy ang dugo ng halimaw. Ilang sandali lamang ay nagtungo na ito sa 3 kumag, para pagbayarin ang mga ito sa kanilang ginawang kahangalan. At kanyang pinalabas ang enerhiya nito na bamalat sa kanilang katawan, kinakabahan naman ang 3 at kanilang sinabihan si Lee kung ano ang gagawin niya sa kanila. Huwag daw siyang maglakas loob na sila'y hawakan at irereport daw siya ng mga ito. Nagtataka naman ang shadow kung bakit hindi niya tuluyang makontrol ang katawan ni Lee at ano ang kanyang gagawin para makontrol na niya ito ng tuluyan. Ngunit sa sandaling ito ay nagmakaawa na ang 3 sa kanya, napatawarin siya ng mga ito, at magagawa niya ang ganitong bagay sa kanila na sinubukan lang daw nilang mabuhay. Pinagpawisan naman ang 3 at nabalutan ng takot. At ipinalandakan pa nila na kung hindi dahil sa kanila, ay hindi siya sana naging evolver, sumang-ayon naman ng isang lalaki na maaaring medyo naging malupit, ngunit siya ay na-awakening. Sumagot naman si Lee na may pag-alit. Kaya ngayon, dapat ba siyang magpasalamat sa kanila? Ngunit sinabihan naman siya ng hindi na kailangan pang magpasalamat at hahayaan na lang daw nilang walang nangyari basta pakakawalan niya sila. Pinagbigyan naman ni Lee ang kanilang kagustuhan na hindi lang niya sila bibitawan at tutulungan pa daw niya ang mga ito, at sabay inalis nito ang face shield ng 2. At ilang sandali lamang ay napasukan na lang sila ng dugo na sanhi ng kanilang kamatayan. Subalit kinabahan naman ng isang lalaki sa nangyari. At napaisip na lang ito na buti na lang hindi siya sumama sa 2 ito.
Agad naman na tumalikod si Lee at palapit ito sa dalawa niyang kasamahan habang dala nito ang dalawang battery. Nagsaad naman ang isa na huwag silang patayin dahil wala silang ginawang mali, at nang makalapit na ito ay sabay ibinigay niya ang dalawang battery sa kanila na ikinabigla naman ng dalawa. Subalit sinabihan naman siya ng Shadow. Naalisin niya ang kanyang walang kwentang awa nito, ngunit nadismaya naman si Lee sa kanyang naririnig. At dagdag pa nito na baka sa huli ay siya ang mapapatay. Subalit na rin di naman si Lee kaya sinabihan na lang niya ito na hindi niya kailangan ang kanyang pangangaral. Nagsaad pa ang Shadow na tingnan nila kung ganito pa rin siya katigas kapag nasa bingit na siya ng kamatayan. Sa oras na ito ay nakalabas na sila sa loob. At sumambulat sa kanila ang maraming naglalakihang mga halimaw. Hindi naman inaasahan ni Lee na maraming halimaw sa labas ng kuweba. Subalit wika naman ng Shadow na ibigay sa kanya ang kontrol ng kanyang katawan, o siya na mismo ang bahala sa kanila sa basurang katulad niya. Agad naman na sumugod ang mga humanoids ng sabay-sabay. Subalit sinabihan siya ng Shadow na nanginginig na ang kanyang mga tuhod sa rubble na ito, iniisip niya na kung wala ang kanyang kapangyarihan wala siya. Ngunit wala naman pakialam si Lee sa pinagsasabi nito sa kanya. At agad itong tumalon sa ere. At kanyang inulit ang sinabi nito na hindi niya kailangan ang pangangaral nito. Naramdaman naman ni Lee na sa tuwing gagalaw siya ay napakagaan ng kanyang katawan, at mabilis na itong nakakaiwas, inapakan nito ang kamay ng halimaw at ito'y tumalon. Agad naman hinawi ng halimaw ang kamay nito na agad naman nanasalag ito ni Lee gamit ang braso nito. At biglang sumulpot sa kanyang likod ang isang halimaw na akmang aatake. Nanlaki na lang ang mata ni Lee dahil naramdaman niya ito, napabalikwas na lang ito ng tingin, at ito'y tumalon at matagumpay niya itong naiwasan sa huling sandali. Sa paglapag ng ating bida sa lupa ay napagtanto nito na pati reflexes at speed niya ay tumaas ng husto. Sa sandaling ito ay umatake ulit ang halimaw. At naghanda na rin si Lee sa kanyang gagawing counter-attack, agad nitong isinarado ang kanyang kamay at lumabas dito ang itim na enerhiya na bumalat sa kanyang kamao. Subalit sinabihan naman siya ng Shadow na kahit na ang Shadow System na nakatali sa kanya na ito lang ang mayroon siya at ito'y nakakaawa, sa oras na ito ay nakalapit na ng bahagya ang halimaw. Ngunit sinabihan naman ni Lee na tumahimik ang Shadow. At sabay pa kawala nito ng kanyang kamao na nagpailaw sa kanyang mata. At makikita natin ang resulta na matagumpay niyang tinamaan ang halimaw at ito'y tumilapon. Hindi naman makapaniwala ang ating bida. Na lalong lumakas ang kanyang kapangyarihan sa mga sandaling ito. Habang pinagmamasdan nito ang halimaw ay napagtanto nito na ang paggamit lang ng katawan para umatake ay hindi sapat para masaktan talaga sila. At kanyang iniisip kung may armas lang siya, at biglang lumiwanag ang kamay nito sa hindi malamang dahilan. Labis naman ang pagkabigla ni Lee dahil biglang lumitaw sa kanyang palad ang isang dagger na gawa sa Shadow. At wala na nga itong sinayang pa na oras at agad itong naghanda para sa kanyang gagawing counter-attack sa pasugad na halimaw. Sa isang iglap lang ay mabilis itong napunta sa likod ng halimaw at tinamaan niya ito sa katawan na ikinamatay nito. Natuwa naman si Lee dahil nagawa niyang patayin ito ng walang kahirap-hirap. Dahil dito ay napuno ng determinasyon ang kanyang mata na uubusin niya ang lahat ng humanoids na ito, agad naman umatake ng sabay ang dalawa ngunit inaasahan na ito ni Lee. Ngunit umatake ang nasa kanyang likod, hindi na niya naiwasan pa at ito'y tinamaan sa balikat na kanyang ininda. At agad naman na sumagot ng isang slash si Lee na matagumpay niya itong tinamaan sa leeg at humiwalay ang ulo nito na sanhi ng kamatayan nito. Sa oras na ito ay sinalubong na ng ating bida ang mga humanoids. At isa-isa niya itong pinapaslang, dahil hindi na siya nahihirapan pang makipaglaban dahil nagkaroon na siya ng kapangyarihan at sandata para lipunin ang mga ito. At makalipas pa ng ilang oras, ay makikita natin ang mga nagkalat na parte ng katawan ng halimaw sa lupa at dugo, labis naman ang pagod ni Lee at ito'y hingal na hingal. Nagtagumpay naman ang ating bida sa kanyang pakikipaglaban sa mga ito at kanyang nailigtas pa ang kasamahan nito sa trabaho, at sabay lumabas ang system. At ipinahayag nito na nagtagumpay sa ebolusyon ang ating bida na may E-rank. At makalipas ang ilang oras. At makikita natin si Lee na nakahiga na kasalukuyang nasa hospital siya ngayon.
Nagsalita naman ang nurse. Na walang sugat at walang sakit, normal lahat ng vitals, bakit hindi pa siya nagigising? Sumagot naman ang doktor na normal lang ito sa isang ascender. Ang kanyang stamina ay ganap na naubos, kailangan mag-adjust ang katawan niya sa bagong antas. Namula naman ang nurse at ito'y na-excite nang malaman niyang isang ascender si Lee at tinanong nito kung anong level na siya. Ngunit saad naman ng doktor na hintayin na lang niya na siya ay magising para malaman niya. At kanyang inaya ang nurse na magtungo na sila sa kabilang kwarto, subalit sandali lamang daw dahil ang gwapo daw ng ating bida, sana all. Nagsaad naman ang shadow. Na bakit? Bakit kailangang maging isang tao? At isang mababang lahi? Isang E-rank? Walang mas kaunti. Sa kanyang katayuan at kapangyarihan, sa sandaling siya ay na-awaken, siya ay dapat na hindi bababa sa S-rank, o A-rank sa mas masahol na B-rank, ngunit siya ay natigil sa E-rank na shell na ito. Gayunpaman, para sa isang E-rank na aktwal na matrigger ang kapangyarihan ng sistema ng shadow at bumuo ng isang shadow sa unang pagsubok. Iyon ay kawili-wili, sayang ang maliit na talentong ito, ang isang E-rango ay hindi makatiis ng 10,000 ng kanyang kapangyarihan. Sa sandaling ito ay nagising na rin si Lee. At sinabihan niya ang shadow na siya na naman. Ano ba siya talaga, bakit daw siya lumalapit sa kanya? Nagsaad naman ang shadow at sinabihan siya nito na hamak na tao, makinig siyang mabuti, siya ay isa sa mga sinaunang kataas-taasang entropy extinguisher, pinuno ng mga kaharian ng Otherworld. Inutusan siyang ialay sa kanya ang kanyang katawan, kapag nabawi na niya ang kanyang trono mula sa mga taksil ng kanyang angkan, at siya daw ay gagantimpalaan ng malaki. Sumagot naman si Lee. Na siya ay sinaunang Supreme Entropy Extinguishers. Ni minsan hindi niya daw niya ito narinig kung gumagawa lang siya ng mga bagay-bagay. Isang bagay na parang ipis tulad niya, at hinding-hindi daw niya ibinibigay ang kanyang katawan sa isang bagay na napakaitim at pangit. Naiinis naman ang shadow dahil sinabihan siya ng ipis at pangit at kanyang minura ito. At sapat na ang kanilang usapan, ialay na lang daw nito ang kanyang katawan ngayon na, ang tanging dahilan kung bakit siya umiiral. Wika pa ni Lee, bakit sa lahat ng tao nag-aalok sa kanya ng katawan? Sinasapian ba ito ng masamang espiritu? Teka! Baka nagnanasa ito sa kagandahan niya. Mukhang hindi matatag ang pag-iisip ng shadow na ito. Mas mabuting huwag siyang guluhin, ngunit kung sinubukan niyang ipilit ang sarili niya sa kanya ay ibig sabihin, kakayanin niya ito. Ngunit ang mga bagay na ito ay hindi alam kung ano ito. Gaano man siya nagsimula? Hinding-hindi siya makakain ng taong ganito kapangit. Dapat ba siyang magpakamatay para makatakas dito? Maiintindihan ba niya kung sinubukan niyang mga tuwiran dito? Ipinaliwanag na hindi lang yon. Ngunit paano kung magalit siya at ito ay magalit? Mapahamak silang dalawa. Magpapakain ng mga demonyo gamit ang kanyang puso, bumaba ng magkasama sa underworld, ang kanilang mga kaluluwa ay magkakasama kung ano ang gagawin nito at kung ano ang gagawin niya. Subalit sa pinagsasabi ni Lee, ay nagtitimpi na lang sa galit ang shadow dahil walang kwenta ang pinagsasabi nito. Ngunit hindi naman nakinig ang ating bida. Ay pinagpatuloy pa nito ang kanyang pagsasalita ng kung ano-ano. Dahil dito ay sumabog na sa galit ang shadow at hindi na niya mapigilan ang kanyang sarili. At binasag na nito ang kanilang usapan. At sinabihan pa niya si Lee na tumigil na ito sa kung ano ang pinagsasabi nito ng walang kabuluhan at masisiraan na siya ng ulo sa kanyang naririnig at kakaintindi sa kanya. Sa kanyang galit ay hinawakan niya ito sa damit at sinabihan niya ito na bakit kailangan niyang piliin itong i-rank na tao sa lahat ng bagay. Kung hindi naging apurahan ang sitwasyon, hindi niya dapat pinili ang siraulong aso na basura na ito. At sabay gumawa ito ng portal, agad niya itong hinagis dito, bibigyan siya ng 3 araw, kung hindi siya umabot sa D-rank sa loob ng 3 araw, buburahin na lang daw siya ng buo. Ngunit nagtataka naman si Lee. Ay kanina lang ay nasa hospital siya. At tinanong niya ang shadow kung nasaan sila. Agad naman na ipinaliwanag ng shadow na ito ang pugad ng insekto na i-rank trial ng kanyang lahi, sa loob ng gate ng Otherworld. Bawat miyembro ng Skyborn clan ay maaari lamang subukan ito ng 1 beses pagkatapos maabot ang tamang edad.
Wika naman ni Lee mula nang angkinin siya nito, ay na-refresh nito ang bilang ng pagsubok niya. At kanyang nakita ang halimaw sa loob ng butas at agad naman siya naging alerto. Ang halimaw na ito ay isang shielded armor beetle. Hindi naman akalain ni Lee na paano nalalaman ng shadow ang species na ito. Sinabihan naman siya nito na ang shadow system na ibinigay niya sa kanya ay nagbabasa mula sa kanyang knowledge base, dapat ay masanay na siya. Sa narinig naman na sagot ni Lee ay ginanahan naman ito. Inilabas niya ang kanyang dagger at hinawakan niya ito ng mahigpit, sabay pakawala nito ng ilang slash, ngunit sa kanyang ginawa ay hindi ito umepekto dahil sa tigas ng balat nito. Umungol naman ng malakas ang beetle. Naumalingaw sa kanilang lugar. Sa sandaling ito ay naisip ng ating bida na ang blind spot nito ay nasa likod kaya agad itong umatake. Sa kanyang pagtalon ay mabilis niyang inatake ang likod ng beetle. Na matagumpay niyang tinamaan ito, subalit ang kanyang ginawang atake ay nag-iwan lamang ito ng maliit na gasgas dahil sa shield nito. Lumapag naman si Lee sa lupa at iniisip nito na hindi man lang niya ito masugatan dahil sa malabakal nitong katawan. Sa pagkakataong ito ay umatake na din ang beetle gamit ang matulis nitong galamay, na agad naman nasalag ni Lee ng kanyang dagger. Ngunit tumalsik naman ito sa lakas na agad niyang itinusok sa lupa ang kanyang punyal para pigilan ito. Sa sandaling ito ay kanyang inaalam kung paano niya mapapatay ang beetle dahil sa tigas ng shield nito. Subalit sinasabihan naman siya ng shadow na wala siyang kwenta. At brute force lang ang meron siya. At sinabi naman ni Lee na paano. Dahil ang kanyang laban ay wala na siyang kinalaman pa at pinatahimik na lang niya ito dahil nadidistract siya sa pangit nitong mukha. Nagalit naman ang shadow at sumagot na lang ito na huwag siyang lalapit para humingi ng tulong kapag nasa bingit na siya ng kamatayan. At sabay umatake si Lee ng mabilis. Nag-unleash ito ng maraming slash sa beetle at kanyang hinahanap ang kahinaan niya. Natatamaan niya ito ngunit hindi sapat ang lakas niya para sirahin ang shield nito. Sa katalinuhan naman ng beetle ay ginamit nito ang dalawa niyang galamay para dumipensa. Sa patuloy na pag-atake ni Lee ay agad naman nag-counter ang beetle. Hindi naman ito inaasahan ni Lee at tinamaan siya nito na sanhi ng kanyang pagtilapon. Bumangga naman ito ng malakas sa bato at tumanggap ito ng matinding pinsala sa katawan na ikinasukan nito ng dugo. At sinabihan siya ng shadow na isang E-rank na walang kwenta. Hindi naman ito pinansin ni Lee bagkus itinoon nito ang kanyang pansin sa bagay na nasa kanyang balikat na kulay berde. Ang berde na ito ay ang dugo ng beetle na lumalabas sa kanyang kamay. Nakita naman ito ng ating bida na pagkakataon, at muli siyang nabuhayan ng loob, ngumiti naman ito na puno ng pag-asa ang kanyang mata dahil nahanap na nito ang kahinaan ng beetle. Sa mga oras na ito ay nanlilisik ang mata ni Lee at ito'y naging seryoso. At itinaas nito ang hawak niyang dagger at binalutan niya ito ng makapal na enerhiya. Napansin naman ito ng shadow na ginamit niya ang shadow sense. At wala nang sinayang pa na oras at mabilis itong umatake, at natama niya ito sa kamay ng beetle, ngunit nadismaya naman ng shadow at kanyang sinabihan nito. Na lahat ng pagsisikap na yun para lamang mabali ang isang paa, ano ang mabuting na idudulot nito? Ipinahayag naman ni Lee kung walang isa sa mga paa sa harap nito ay hindi na niya kayang dumipensa pa ng maayos. Kung atakihin ang kahinaan nito ay mas madaling patayin ito, at makikita naman natin na napapa-atras na ang beetle dahil nawala na ito ng isang kamay. Ngunit kailangan ng mas epektibong sandata ng ating bida. At biglang nag-iba ang hawak niyang dagger. At ito'y naging sibat. Napagtanto naman ni Lee dahil pwedeng niyang baguhin kahit anong uri ng sandata ng kanyang shadow. Sa pagkakataong ito ay kanyang inatake ito sa tiyan ng beetle at kanyang napalipad ito, at kanyang sinabi. Ang dahilan kung bakit nakadapa ang bug na ito. At kanyang binalutan ng makapal na enerhiya ang hawak nitong sibat. At kanyang inatake ito ng walang pag-alinlangan. Dahil ang kahinaan nito ay sa tiyan. Sa oras na ito ay matagumpay naman niyang napaslang ito. Nagsalita naman ang shadow dahil nakita niya si Lee na ito'y humihingal ng husto pagkatapos pumatay ng isang ranggong shield armor bug, agad naman kinuha ni Lee ang energy stone. Tinanong naman niya ito kung anong bagay ang kanyang hawak at nakaramdam siya ng lakas na pumapasok sa katawan nito.
Ngunit sinabihan naman siya ng Shadow na siya ay ignorante, at kanyang ipinaliwanag na ito ay isang energy stone, na mayroon itong pagkakataong itaas ang level ng kanyang kakayahan. At biglang lumabas ang system na ang kanyang pag-breakthrough ay nasa pag-unlad 2%. Subalit natigilan naman si Lee at ito'y napatingin sa butas dahil may naramdaman ito na papalapit pero wala siyang makita. Nagsaad naman ang Shadow bakit hindi siya gumamit ng Shadow Sense para tingnan ito. Tinanong naman ni Lee ito kung anong klaseng skill ito. Ipinahayag naman ng Shadow na kailangan niya lang ituon ng enerhiya ng Shadow sa kanyang mga mata upang i-activate ang kasanayan na Shadow Sense. Agad naman ginawa ito ng ating bida. At ilang sandali lamang ay nagawa niya ito. Sa ngayon ay nasa level 1 pa lang ang kanyang Shadow Sense. At kanyang nakita ang Stinger na bigla na lang siya nitong inatake. Hindi naman ito inaasahan ni Lee na may long-range shot ito at kanyang naiwasan ito sa huling segundo. Tumama naman ito sa wall at lumabas dito ang kulay berdeng poison. Ngunit nakita naman ni Lee ang bagay sa kanyang harapan na sobrang bilis. At tinanong nito kung ano ang mga bagay na lumilipad na ito. Habang nakatalikod ito at kanyang naramdaman ito na umatake sila sa kanyang likod, sa liksi naman ng ating bida ay nagagawa niyang makaiwas sa mga atake nila. Ngunit sa mga oras na ito ay habang umiiwas si Lee, ay sinabihan na niya ang Shadow na walang kwenta ang kanyang Shadow Sense. Dahil hindi niya makita ng malinaw ang mga ito, subalit sinabihan naman siya ng hindi mahina ang skill na ito kundi ang kanyang lakas. Dahil dito ay naiintindihan na niya. At kanyang dinagdahan ng enerhiya ang kanyang mata na agad naman niyang nagawa. Naging seryoso naman ang Shadow at sambit nito sa kanyang sarili na kung isipin na ang isang eranggo lamang ay maaaring kontrolin ang enerhiya ng Shadow ng ganito kahusay. Ito ay nagiging mas kawili-wili. Agad naman nakita ni Lee ang mga ito. Na isang E-rank Warp Reaper Bug. Nakilala bilang Head Reaper, at isang E-rank Stinger Shooter, dalubhasa sa paglulunsad ng mga makamandag na spine sa malayo, at sinabihan siya ng Shadow na mukhang nasanay na siya sa kaalaman. Ngunit pinagpawisan naman si Lee dahil nakita niya na biglang dumating bilang ng mga ito, ngunit nagsaad pa ang Shadow. May matandang kasabihan silang mga tao kapag nakakita sila ng ipis. Ibig sabihin ay puno na ang mga anino sa kanila, subalit hindi naman ito inaasahan ni Lee dahil masyado silang marami, at ilang segundo pa ay sabay-sabay nang umatake ang mga ito papunta sa kanya. Nagsalita naman ang Shadow na hindi masama. Alam daw niya maghanap ng posisyon upang maiwasan ang pag-atake mula sa lahat ng panig. Sa sandaling ito ay naghahanda na rin si Lee at iniipon niya ang kanyang enerhiya at 2 dagger na ang hawak nito. At nang makalapit ng tuluyan ng mga bug ay sabay na rin niyang pinakawalan ang kanyang enerhiya at ito'y sumabog na nagpatalsik sa mga bug. At sinabihan naman siya ng Shadow na na-awaken niya ang pangalawang stage ng Shadow Sense ng napakabilis. Isang E-class lang, napakagandang sorpresa. At sabay lumitaw ang system, ang kanyang Shadow Sense ay umabot na sa level 2, kapag ang Shadow ay naging kanyang mag-aaral ang bawat tibok ng puso ng kanyang kaaway, ay nagiging mas kamatayan. Sa sandaling ito ay hindi na nahihirapan pang umiwas si Lee dahil ang paggalaw ng bug ay tila bumagal. Bumagal ng hindi bababa sa kalahati, dahil sa kanyang enerhiya dumikit dito, ang mga lilang kulay na ito ay ang kahinaan ng mga bug. At nagpahayag naman ng system na ito ang kahinaan ng spike projector na naitala. Nagdin ang Shadow na ito ang pakinabang ng kanyang Shadow Eye na umabot sa level 2. At sa sandaling makita niya ang mahinang punto, ang kanyang mga pag-atake ay maaaring mag-breakthrough sa depensa. Ang lahat ng mga ito ay ang mga kahinaan nila ay sa tiyan, at nagsimula na siyang mag-ipon ng enerhiya. At ilang sandali pa ay ginamit na niya ang kanyang Shadow Thorn Great Burial, at lumabas sa lupa ang mga matutulis na gawa sa Shadow na tumagos sa katawan ng mga bug na nagmistulang barbecue. Ang Shadow Thorn Great Burial ay makokontrol ito sa lupa at bigla itong lilitaw dito ang ilang piraso na matutulis na tiyak na mapipinsala ang tatamaan nito. Dahil dito ay nag-umpisa ng lumabas ang system at pinapahayag nito na ang kanyang pag-breakthrough sa D-rank ay nasa 2.7% na, lumilitaw ito kapag nakakapatay siya ng mga halimaw.
Bawat isang projector ay nagbibigay lamang ng 0.7% breakthrough value. At kasabay na rin niya ng pagkolekta ng energy stone, sa sandaling nalaman niya ang kanilang mga kahinaan, ay tatapusin niya ito ng mabilis. At sa pagkakataong ito ay sabay-sabay niya silang inaatake ng mabilis gamit ang dalawa niyang dagger. Hindi niya inaasahan na ang Shadow Eye Level 2 lang ay magpapalakas ng katumpakan ng kanyang pag-atake. At sabay-sabay din na lumabas ang system na ang kanyang pag-breakthrough ay umabot na ito sa 5.3%. Subalit agad naman itong umilag dahil umatake ng mabilis ang bug, na kanyang ikinabigla, nagsalita naman ang Shadow na mabilis ang reflex niya, ngunit sayang hindi daw makasabay ang kanyang utak. At kanyang nakita ito na isang warp sword bug, ay nakita niya itong pagkakataon. At kanyang ginawang latigo ang shadow dagger na kanyang pinaikot ito. At sa isang hawi lang ng kanyang latigo ay matagumpay niyang nahuli ito. Agad niya itong hinila pababa at sabay was-iwas nito ng kanyang dagger na tumama sa leeg na agad naman nahiwalay ang ulo nito. Hindi na hinayaan pa ni Lee na tumalon pa muli ang bug na ito para siya ay atakihin. At ipinahayag ng system na ito ang kahinaan ng warp sword bug na naitala. Ngunit sa kabilang banda, ay sabay naman ang tatlong stinger na nagpakawala ng kanilang mga atake. Nakita naman ito ni Lee at naghanda na rin ito ng kanyang counter-attack. Habang umiiwas si Lee ay sinabayan niya mga ito at nagpakawala na rin siya ng malayo ang atake gamit ang kanyang letigong dagger na agad niyang tinamaan sa buntot ang mga ito. At nagpahayag muli ang system na naumabot na sa 12.1% ang progress ng kanyang pag-breakthrough, at sabay hawi niya ulit ang kanyang letigo sa mga pasugad pang bug. Sa kanyang pagwas-iwas ng letigo ay madali na lang niyang natatamaan at napapatay ang mga ito ng sabay-sabay na parang dahon lang na bumabagsak sa lupa isa-isa. Ngunit habang pinapanood siya ng Shadow ay sinabihan niya si Lee na sa wakas ay mukha ng isang taong karapat-dapat sa kapangyarihang ito. Kahit medyo pangit ang kanyang pose, ang regalo na ipinagkaloob ng Shadow Eye. Lubos na nagpapalakas sa kanyang pakiramdam, nagpapareflex ng lakas, at kontrol sa Shadow kaya ang pangalang regalo ng Shadow Eye. At sa bawat pagkolekta nito ng Energy Stone ay lalong lumalakas ang kanyang aura, at ipinahayag muli ng system na umabot na sa 34.2% ang progress ng kanyang pag-breakthrough. Ngunit biglang nakaramdam ng pagkahilo si Lee. At sinabihan siya ng Shadow at ipinaliwanag nito. Ang regalo ng Shadow Eye ay kumokonsumo din ng napakalaking halaga ng mental energy. Iyon ang presyo na hinihingi ng Shadow Eye, ang E-rank ay mananatiling E-rank at naabot na niya ang kanyang limitasyon. Ngunit sa mga oras na ito ay lumalabo na ang paningin ni Lee. At natuwa naman ito dahil nakuha na niya ang kapangyarihang ito. Subalit sa hindi niya inaasahan ay umatake ang stinger sa kanyang likod na hindi na niya naiwasan pa na sanhi ng pagsuka niya ng dugo. Nakakaramdam na ng pagod ang ating bida dahil sa wala na itong pahinga sa pakikipaglaban nito sa mga bugs. At sa paggamit nito ng kanyang eyeshadow ng matagal dahil dito bumagal ang kanyang galaw dahil lumabo ang paningin nito. Sa sandaling ito ay lumitaw ang system na meron pa siyang natitirang 15 oras 28 minuto at 42 segundo para sa kanyang pag-breakthrough sa D-rank. Ngunit hindi siya pwedeng mamatay dito. Subalit sa oras na ito ay ang tanging nasa isip niya ay ang mga mukha ng mga grupong hangal na ito, na nagsisilbing kanyang determinasyon na kailangan niyang pagbayarin ang mga hangal na ito. Nabalutan ng galit ang puso ng ating bida dahil naglakas loob silang pagtakpan ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. At walang kahihiyang pinilit siya sa minahan para bayaran ang utang. Nagpatuloy sa pakikipaglaban si Lee sa mga bug dahil ang kanyang layunin ngayon ay ubusin niya muna ang lahat ng mga ito. Dati ay isa lang siyang ordinaryong tao, pero ngayong may kapangyarihan na siyang baguhin ang lahat. Hinding-hindi siya sisuko at gaganti daw siya sa mga kalapastanganan ng kanilang ginawa. At sunod naman lumabas ang system na umabot na sa 94.8% ang progress ng kanyang pag-breakthrough. At ang kanyang natitirang oras ay nasa 1 oras 27 minuto at 5 segundo na lang. At sinabi pa nito na kakalad ka rin niya ang mga mayayabang na bastardong mga iyon pababa sa impyerno, at sila ay luluhod at magsisi sa libingan ng kanyang mga magulang.
Sa sandaling ito ay nakaupo na si Lee sa mga bugs at ito'y nagpapahinga. At sabay lumabas ang system na umabot na sa 95.4% ang progress ng kanyang pag-breakthrough sa D-rank, at ang natitira niyang oras ay nasa 0 na oras 2 minuto at 15 segundo na lang. Nagsaad naman ang Shadow na ang pagkamuhi ng tao ay napakahusay na nakahanay sa sistema ng Shadow. Nagpapalusog pa ito ng enerhiya, malapit na ang ipinangakong oras, mas mabuting magmadali siya. Makalipas pang ng ilang minuto ay lumitaw ulit ang system na umabot na sa 96.9% ang progress ng kanyang pag-breakthrough sa D-rank. At ang natitirang oras na lang niya ay nasa 15 seconds na lang, ay sinabihan siya ng Shadow na gusto niya bang ilabas lahat ng Shadow energy ng sabay-sabay. At hindi ba siya natatakot na sumabog ang kanyang katawan, ngunit sarkastiko naman na sumagot si Lee na konting oras na lang para sa kanyang pag-breakthrough, at siya ay lalakas. At ang natitirang oras na lang niya ay nasa 3 segundo na lang at sabay hawak nito ng mahigpit ng kanyang espada. Dahil handa daw siyang ipusta ang lahat at kanyang binalutan ng makapal na enerhiya ang kanyang espada at ito'y tumalon para sumugod, sa sandaling ito ay 2 segundo na lang ang natitirang oras. Sa oras na ito ay ginamit na niya ang lahat ng kanyang lakas sa huli nitong pag-atake. At ilang sandali pa ay makikita natin ang resulta ng kanyang ginawang atake na talagang nabura ang mga bugs sa lakas nito. Hanggang sa umabot na sa 100% ang progress ng kanyang pag-breakthrough sa D-rank. Sa pinakawalang atake ni Lee ay makikita natin ang sumabog na malakas na enerhiya, at sa paglapag ng ating bida ay kasabay nitong lumitaw ang system na napromote na siya sa D-rank. Matapos niyang maubos ang mga bugs ay labis naman siyang pinagpawisan at hingal na hingal. At sinabihan siya ng Shadow na halos hindi niya nagawa. Ngayon ay matatawag na siyang Little D. Napabalikwas naman ang tingin si Lee at naagaw pansin niya ang mga bagay sa lupa. At nakita niya ang mga sandata. Ipinaliwanag naman ng Shadow na ang pugad ng insekto na ito ay dating larangan ng pagsubok para sa kanyang mga tao. Ang dagger na ito, gamit ang kanyang sistema ng pagraranggo ng tao, ay dapat nasa A-rank. Agad naman na kinuha ni Lee ang espada na halos kalaki nito. At tinanong niya ang Shadow na hindi ba ito ay isang mahusay na espada, at sinabihan niya ito kung ang kanyang mga tao ba ay mga higanti. Wika naman ng Shadow na kumpara sa kanyang kapangyarihan ng Shadow ang mga sandata na ito ay parang wala lang. Ngunit hindi naman ito kinakailangan ni Lee ang iba at isa lang ang kinuha nito. Ang mga pangalan ng mga espadang ito ay Fang Wolf Dagger, Black Gold Dagger, Reckless Dagger na meron silang dagdag isa. Ngunit sinabi ng Shadow kung magagamit ba niya ito sa ibang paraan. Ngunit sumagot na lang si Lee na kanyang ibebenta ito. At sabay paglitaw ng portal at agad din silang nagtungo dito para bumalik. Ngumiti naman ito at kanyang sinabi, na ang mga advanced na D-rank na tao lamang ang maaaring magbenta ng kagamitan, kaya ang unang pupuntahan niya ay sa registration hall. Paglipas ng isang araw nagtungo na nga si Lee sa registration hall, ngunit hindi naman niya ikinatuwa ang naging resulta ng kanyang pag-register, dahil nasa A-rank lang siya. Sa kabilang banda, natatawa naman ang babae habang nakahawak ito sa kanyang bibig matapos niyang marinig na nasa level A lang siya. Nagsaad naman ang magandang babae na kahit maganda ang stats ng kanyang katawan, walang nadi-detect na energy fluctuation, kaya siya naging level A. At sabay ibinigay na nito ang kanyang registration paper, agad naman kinuha ni Lee ang papel at hindi maipinta ang kanyang mukha dahil sa kanyang resulta. At sinabi pa nito, ang mga tala kung paano ka nakarehistro bilang isang Monero. Ang antas at pagsulong ay makakakuha ng 15% na karagdagang sweldo, makalipas ang ilang oras ay nasa labas na si Lee habang ito'y naglalakad ay sinabi nito na ang shadow system ay walang cap hours, ngunit nagsaad naman ang shadow na ito ay dahil hindi siya makakadetect ng shadow energy. Napahawak naman siya sa kanyang baba at wika nito na hindi na-detect, maaaring talagang isang magandang bagay, ngunit ito ay nagpapahirap sa pagbebenta ng kagamitan. Ngunit nagtungo pera nito sa black market. Ang lahat ng malilim na deal ay nangyayari dito, nagsaad naman ang shadow ang marinig pa lang ang pangalan ng black market na tunog ay perpekto para sa sistema ng shadow.
Ngunit sa paglalakad naman ni Lee ay nakita naman siya ng dalawang kumag na lalaki at kanilang sinabi na isang mining air duct cloth. Kahit na ang amoy ng mineral dust ay umaanod, pambihirang tanawin, isang Monero ang nagpakita, ngunit hindi naman ito pinansin ni Lee. Napatigil naman sa paglalakad ang ating bida dahil nakarating na siya sa kanyang pupuntahan. Ngunit nakita niya ang mga sandata na kanilang binibenta. At kanyang sinuri ito. Subalit nagsaad naman ang shadow na ang mga tao ay katawa-tawa, magdikit ng ilang hiyas sa isang piraso ng metal at tawagin itong banal na sandata, at bigla siyang naawa sa kanila. Ngunit nakita naman siya ng isang lalaki. Ngunit pinapaalis siya nito at sinabihan pa siya na bakit may Monero na pumapasok dito, baka madumihan niya ang mga gamit nila, at hindi daw niya ito kayang bayaran. Subalit nadismaya naman si Lee sa attitude ng lalaking ito. At kanyang sinabihan ito, na ganito ba ang pakikitungo niya sa mga customer? Subalit sumagot naman ang kumag na ito ng pabalang. At tignan daw ang itsura ni Lee na isang mahirap at mabaho. At hindi niya kayang bayaran ng isang item dito, ngunit nagsaad naman ang ating bida na hindi daw niya gusto ang mga tinda nitong mga espada. Dalhin daw nito dito ang appraiser at tingnan kung magkano ang halaga ng kanyang dakilang espada. At sabay inilapag nito ang kanyang malaking espada sa sahig, ngunit hindi naman ito pinansin ng kumag bagkus ibinaling niya ang kanyang tingin sa parating na dalawang magjowa, sana all. Agad naman nagsalita ang babae. At sinabihan siya nito na siya ay level A advanced na siya, bakit daw siya nagdala ng isang taong mabaho dito? Ang babaeng ito ay si Su Ching na isang civilian, at ang kasama niyang lalaki naman ay si Joe Wo na isang level D. Agad naman lumapit si Wo at magalang itong nagsalita. Dahil nakilala niya ito at tinawag niyang young master at kanyang tinanong kung ano ang magandang ibebenta niya ngayon. Agad naman sumagot si Joe Wo at sabay inilabas nito ang kanyang ibinibentang espada. Siya ay nakakuha ng magandang espada mula sa tarangkahan ng ibang mundo. Ngayon, nagpaplanong ibenta ito upang bilhan ang kanyang kasintahan ng bagong kotse, agad naman na sinuri ng Wo ang espada at kanyang sinabi na ito ay ang Windhowl Sword, ang sandata na ito ay umaatake ng kapangyarihan sa sarili nito, ito ay mainit na bagay para sa level D. Sa kabilang banda, nakilala naman ni Lee ang babae at tinawag niya ito sa pangalan, na ikinabigla naman ng babae. Dahil dito ay naalala niya ang araw na yon. Sinabihan siya ni Su Ching wala na ang deadbeat niyang mga magulang. At nagkaroon siya ng milyon-milyong kabayaran. Ngayon ay nabaon siya sa pera dahil sa utang, at sa isang walang kwentang tao na tulad niya. Mas mabuting itigil na niya ang kanyang paghahanap sa kanya at sinasayang lang niya ang kanyang oras. At sabay binitawan nito ang bulaklak at umalis. Dahil sa nangyari sa buhay ng ating bida ay nawala sa kanya ang lahat na meron siya. At isa pa ay na-broken pa ito. At bumalik naman tayo ng eksena. Agad naman nagsalita si Joe Wo. Tinanong niya si Su Ching kung kilala ba niya si Lee. Agad naman na sumagot ito at kanyang itinanggi na hindi niya ito kilala at wala siyang kilala na mababang Monero, baka siya ay kanyang fan dahil isa siyang online celeb, ang pagkilala ay normal. Dahil dito ay nagalit si Joe Wo. At kanyang sinabihan si Lee na tinawag niya lang sa pangalang Su Ching ang kanyang girlfriend. Bumababa na talaga ang mga pamantayan dito, nagpapapasok ng mga basurang katulad niya at hindi ba siya nag-aalala na kakababa daw ito ng klase ng lugar. At dagdag pa nito na ang kolektor ng basura sa kalye. Habang bukas pa ito, magmadali at kunin ang kanyang dalang basura at umalis. At sabay hinanda nito ang kanyang espada para sa kanyang pag-atake. At ilang segundo lang ay tuluyan itong nagpakawala ng isang slash na panang-atake niya sa malaking espada ni Lee. Sa kanyang ginawa ay nahati ang espada na kanyang ibebenta sana. Napamura na lang ito at hindi siya makapaniwala sa nangyari sa kanyang sandata. Natawa naman si Lee at sarkastiko niya itong sinabihan na parang siya at kanyang espada ang tunay na basura. Ngunit nang gagalaiti naman si Joe Wo habang ito'y nakatingin sa kanyang espada, nagsaad naman si Su Ching na paano ito mangyayari. Hindi niya sinabing ang espada ay maaaring mahiwa sa bakal at napakalaking halaga ang nawala sa kanila.
Dahil dito ay napuno ng galit si Zhou Wu, at ito'y napamura na lang at kanyang hinanda ang kamao nito at binalutan niya ito ng enerhiya sa gagawin nitong pag-atake.